Hello mga kaibigan, mga tomodachi, welcome back to my channel. Ang Pasko ay araw ng kapanganakan ni Hesukristo, ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing December 25. Ang salitang ito gayunpaman ay ginagamit hindi lamang upang sumangguni sa araw kung saan ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus, Besperas ng Pasko, ngunit pinalawak din upang italaga ang susunod na panahon hanggang sa Tri-Hari Day. Ngayon, ang Pasko ay pinagdiriwang sa maraming lugar at sa iba't ibang paraan. Sa pangkalahatan, ang isa sa mga kasalukuyang katangian ng Pasko ay ang pagtaas ng pangkonsumo, lalong-lalo na ng mga bagay na ginamit bilang na mga regalo at pagkain. Two hours later. 4 hours later. Gayunpaman, mula sa isang pananaw na Kristiyano, hindi ito itinuturing na tunay na kahulugan ng Pasko. Ang kahulugan ng Pasko sa kabaliktaran ay tumugon sa pagpapakita ng ilang mga halaga ng tao na sa loob ng taon ay higit o hindi gaano nakakalimutan. 3 hours later. Na ang mga halagang tulad ng pagkakaisa, pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ay mas pangkaraniwan sa Kapaskuhan at ang kinakatawan sa mga paniniwala sa relihiyon ng Kristyanismo. Sa makatuwid, ang Pasko ay ang panahon ng pagbibigayan at ang panahon ng pagpapatawad. Birthday! Yan. May kukunin po ako dyan sa Niche Boutique. Yan. Guys, Niche Boutique. Sila po yung gumagawa ng mga money bouquet, mga bouquet flowers, mga cakes. Yan po yung historical Tagomin Historical Center. Yichang Chun Pairan kita siya. Juicy. Kulungtor. Oh, Ako pinag-share sa Facebook. Later that same evening. sige guys. Lahang set. Tama nga. Tapos may bed. Ang Pasko ay pinagdiriwang tuwing Disyembre 25 taon-taon. Simula December 16 ay nagsisimula na ang simbang gabi sa mga Katoliko bilang paghahanda sa darating na Kapaskuhan, na kung makumpleto mo ang simbang gabi ay pwede kang humingi ng anumang kahilingan na nais mo at ito ay matutupad. Hindi naman masamang maniniwala sa anumang kasabihan. Ang mahalaga ay may mabuti itong naidudulot sa iyong pagkatao, mas nagiging mabuti kang nilalang at nagiging mabuting halimbawa ka sa iyong kapwa. Tuwing Pasko ay marami nang nasisiyahan, lalo na ang mga bata, sapagkat ito ang araw na mga makakapunta sila sa kanila mga ninong at ninang. Dito rin sila nagkatanggap ng mga iba't ibang regalo mula sa mga taong nagmamahal sa kanila. Masayang araw din ito para sa buong pamilya sapagkat dito ang aral ng nakakompleto sila. Kung minsan nga sa mga araw ng Pasko ay tinataon nila ang reunion o ang pagsama-sama ng mga buong pamilya upang magkamustahan at makipagbalitaan sa bawat isa at ang magpakita ng mga pagmamahalan sa bawat isa. Hindi naman mahalaga kung kakaunti o marami ang paghahanda ninyo tuwing araw ng Pasko. Hindi rin mahalaga kung may bago kang damit o sapatos. Ang mahalaga ay masaya ang buong pamilya at ang sama-sama tuwing araw ng Pasko. Pag-aalagang walang kapantay, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, pangunawang hindi masusukat. Maraming salamat sa iyo
aming mama. Maligayang kaarawan po sa inyo. Para po sa akin, ang kahulugan ng Pasko ay ang pagbibigayan at pagmamahalan. Ngunit sa mga Katoliko, ang araw na ito ay mahalaga sapagkat naniniwala sila na ang Pasko ay ang araw ng kapanganakan ni Hesukristo. Kagaya ko, isang Katoliko. Wishes are more than just fleeting thoughts. They reflect our dreams, remind us of what's important, and keep us hopeful for a more beautiful tomorrow. This Christmas, don't forget to take a moment, listen to your heart, and make a wish. Happy birthday, Mother. Happy birthday, Mama. I love you. We love you very much. Simbolo ng Pasko, ang Christmas tree ay may kahulugan na Kristiyano, bagaman ang paggamit nito ay naging laganap sa mga tao na may iba't ibang paniniwala. Ang punong kahoy ng Pasko ay tumutukoy sa puno ng paraiso, orihinal na kasalanan at figura ni Jesus bilang tagapag-utubos ng mga kasalanan, ngunit din ang evergreen ay isang simbolo ng buhay na walang hanggan. Ang karaniwang mga dekorasyon ng Christmas tree ay ang bituin, isang simbolo ng gabay patungkol sa bituin ng Bethlehem, ang mga bola na orihinal na mansanas patungkol sa mga tukso, garlands at tinsel, isang simbolo ng pagkakaisa at kagalakan, ang mga ilaw sa orihinal na mga kandila na sumisimbolo sa ilaw ni Jesus na nag-iilaw sa mundo. Deep in the shadow, I know. Bye-bye.